Good morning guys! Welcome back channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video guys, katatapos lang po natin maglaban na naman dahil yung washing machine natin is hindi pa na papalitan ng or nabibilihan ng capacitor. So mano-mano lang po tayo na ayan, alas 10:30 na po yung oras. Mainit. Tapos ayan po yung nilaban natin. Kahapon pa ako naglaba na ngayon lang ko po natapos yung kasi yung bedsheet at saka kumot ngayon ko lang nalabhan. Inano ko muna siya kagabi, binabad. Tapos ayan, tinapos ko na. So ayan, nandito tayo sa labas, nagpapahangin guys dahil mahangin yung panahon. Saktong-sakto lang po yan, mahangin, mainit, matutuyo yung labahan natin. Kumusta po ang lahat guys? 2 araw na naman po nawala tayo sa YouTube channel natin dahil yun, nabibisi po ako. Tapos basta nabibisi talaga ako kahit nga kahapon, linggo, nandoon tayo sa CIS dahil nila Kreslin practice. So ngayon naman Lunes, half day lang po yung nila klase. Mga alas 11 kukunin na naman sila dahil daw ngayon family day, tapos kainang pamilya. Kainang pamilya daw na wala namang kakainin. So ayan, muni-muni tayo dito muna sa labas. Tapos isa pa po, hindi ako nagkakag-vlog or hindi ako ginaganahan mag-vlog, mag-content kasi 2 araw po na wala pong internet dahil 2 araw naman po na walang kuryente. Tapos kahapon din walang kuryente, mga hapon na po mag-light. Tas nandoon po tayo kila May Timang kasi inaantay natin sila Alrits na lumabas na hindi pa naman nakalabas po noong Sabado dahil nabutan sila ng cut-off, hindi pa daw na-screening yung bata. So baka ngayong araw na makalabas na sila, hindi ko lang alam. Na palagi po tayong nagpupunta doon, hinahintay natin si Alrits na makauwi dahil gusto kong makita yung baby niya na nakikita ko naman sa post nila May Timang. Buti pa sila May Timang, si Kayla is nakakapunta doon, nakakabisita. Ako hindi po tayo nakabisita doon dahil marami po tayong mga inaasikaso. Kahapon nandoon din po kami, so napag-utusan kay May Timang, napag-utusan tayo ni Boss Tipi na mag ng manok. Nagtula po kami ng manok, tapos ako po yung pinaluto. Tapos doon na po kami na nanghalian na nung isang araw naman po is medyo pista doon, pero hindi po sila naghanda, sila May Timang. Yung tapat lang nilang bahay na mga baptist na yun nga po kami ni Mariel nag lumpia. So nagkulang daw yung lumpia na ginawa namin na 150 kapiraso, nagkulang daw dahil lami yung lumpia namin ni Mariel. Tapos meron po daw ngayong bagyo Nando, pero hindi naman po kami apektado dito. Pero ayan, mahangin-hangin lang, minsan malakas yung hangin, lalo na kagabi akala ko uulan ng malakas, na gusto ko naman pong umulan para tuloy-tuloy na po yung source ng tubig namin. Yan, mahangin po guys, naririnig po niyo yung hangin, yung pagaspas ng hangin. Yan. Nasa taas po yung hangin. Yan. Tapos yung namin trapal, ayan, na po, wasak na. Tapos natumba po yung saging dyan na mayroong bunga. Inano yan ni tatay, pero na yung pinaka tukod niya sa tawag sa amin. Nabali yung puno guys, pero yung bunga niya is nandyan. Yan, Aray.
naman. Nabari lagi. Tapos ayan po yung ano niya. Ayan. Sinabihan ko na po si tatay na ano po kay tatay Nestor po yan. May-ari ng ano, lupa dito. Tas yung dito sa harap namin, hindi pa naman inumpisahan na ipabakod. So nakakapagsampay pa rin po tayo diyan. Tapos pag nagkataon na ano na po ito ibakod, dito na tayo maggagawa ng sampayan. Yan po yung nilabhan natin kagabi, mano-mano. Tapos ayan po yung natira, kumot bedsheet nandun pa sa likod. Tapos ayan yung mga hinubad ng mga bata kanina, nilabhan ko. Tapos ngayon, darating naman sila, maghuhubad, magbibihis. So lalabhan natin kaagad. Hindi ko lang muna tinapon yung sinabon ko. Tapos sila Creseline, hapdi nga lang pero may practice na naman sila sa mamayang alauna. Practice po ng twiller na parang naano ako kay Creseline kasi pagod paggabi nagtutoking sleep siya. Yung tawag sa amin nagyayamyam tulog pero nagsasalita kung ano nung pinagsasalita. Tapos malimit tayong tadyakan. Sabi niya maano na daw po yung ano niya braso, parang nangangawit na, masakit dahil dalawang baton po yung ginagamit nila. So ayan, maliwalas po yung panahon. Kahapon makulimlim siya na parang uulan pero hindi po natuloy yung ulan. Tapos ayan, ano na po yung daanan namin. Tuyo na. Pero yung motor namin doon yan sa sa labas nakaparking. Ngayon lang po yan napasok. Tingnan nyo guys yung ko. Yung mga hinangir ko kahit hindi na po ako mag ng Christmas tree. Magsabit-sabit kasi ayan. Yan, naghihintay na yung Christmas tree natin na lagyan po ng Christmas light. So wala pa tayong pambili. Ano ko lang muna. Tsaka yan yung washing machine natin. Dito ko lang muna pinalagay kay Papa Bits kasi anuhan pa yan ng capacitor. Bibilang pa ng capacitor kasi sabi ni Papa Bits, capacitor daw yung yung sira. Tambay lang muna tayo dito sa labas guys. Pahangin tayo. Nakakamiss din po yung hangin. Minsan lang po ito na hangin. Kasi bagyo nando daw. Pero hindi naman po dito apektado yung lugar ng Cebu sa bagyong nando, pati yung unang bagyo na Marisol. Yun, parang nakaramdam lang po kami ng bagyo Marisol. Inuulan po kami, inulan. Tapos ngayon naman yung nando is mainit. Ngayong araw, mula kanina umaga hanggang ngayon magtatanghali na, 11:35 na po yung oras. Yan mainit. Kaya sinamantala po natin yung maglaba dahil mainit po siya. Kasi yung mga nilabhan kong nung isang linggo, naubos ko na po silang tupiin na medyo malamig. Medyo malamig kasi nagkakasapaw-sapaw po yung yung mga hinangir natin dahil hindi nga natutuyo dahil sa ulan. At ngayon naman mainit na mahangin, so okay lang po siya.
para po tayong naka-dryer dahil maghapon po na init at saka hangin, nakakapanuyo ng nilaban. Yan, sarap ng hangin guys, ang sarap po dito maglatag ng naririnig nyo guys, maglatag ng folding bed, pero nakakatakot kasi maraming nahuhulog na mga bunga ng niyog. Yan, nililipad yung namin, trapal. Pero yung sa likod, wasak talaga, wasak na po yung sa likod. Ayan. Pero nasasampayan ko pa yan dahil doble po yung trapal, so bali yung nasa ibabaw yung nawasak, yung sa ilalim medyo hindi pa. So ayan, tingnan nyo. Pero yung dito malapit nang mawasak din kasi natuhog po siya ng kawayan. Iwan ko ba't natuhog dyan, pinasok. Nahirapan na po akong mailabas, so tinuloy ko na lang po siya na nakapasok sa kawayan. Tapos yung sa ibabaw sa bubungan namin, ayan, hindi pa nakuha yung mga hulog na palwa. Si Sansan nakamotor. Dingkat na motor. Nakamotor si Sansan. Iwan ko kung kaninong motor yung nagamit niya. Si Christian is nandoon na. Kinukuha na yung mga bata. Si Chrislyn at saka si Papa Beach is nandito pa. Hindi pa umaalis. Kasi 11:45 po yung ni Pinsoy. Siya po yung sumusundo kay Pinsoy. Iwan ko kung saan nakairam si Sansan ng ng motor. Ha? Yung wallet pala niya na naiwan. Kasi magbabayad ng tuition dahil mag-i-examine na naman sila. Yung enforcer dyan, yung inuhuli, yung walang helmet. Kung mga helmet, hindi naman sinisita. Tinanong ko si Sansan kung merong enforcer, sabi niya meron. So ayan si Papa Beach, aalis na din dahil 11:40 na po. Sos marusep, naghatching. Kagabi nandyan yan sa dyan sa kapitbahay. Inimbitahan po sila. Siya lang po yung nagpunta doon kasi hindi ako nakapunta dahil nga naglaba po ako. Naglaba. Hindi po tayo pwedeng magpahayahay na meron tayong labahan at saka yung washing machine natin hindi pa gumagana. Dahil tayo po yung tayo po yung nagwi-winner. Inipitan ko yung yung bedsheet at saka kumot kasi inililipad ng hangin. Yan. Kagabi ko yan nilabas ko kanina pa, mga alas 7 ko pa lang yan inilabas. Medyo mga tuyo na yan. Pagpaano na lang po. Kung baga sa kanin, pagpain-in. Kasi madali talaga matuyo yung mga nilaban pag mahangin. Para lang pong naka-dryer. Tapos yung motor naman dyan na nakatambay, ginagamit yan ni Ronald. Sa kaibigan niya po yan, dito lang sa malapit. May bago daw na motor. Tapos parang natatambay lang po yan. Pinagamit lang muna sa kanya.
service yan ni Ronald. Dito lang sa sa loob. Nakakalabas po naman siya doon sa highway pag gabi na kasi wala nang hulihan. Wala na po yung mga enforcer. Tapos yung may-ari nito, kinukuha sila trabaho sa Mandawi daw, stay-in. So bali sa next week po siya pupunta doon kasi sana ngayong Lunes papunta na sila. Kaso may sayaw pa sila Ronald, kasali naman po siya sa sayaw nung parang tinatawag po na sangyaw po. Sasayaw pa siya dahil kasali. So sabi niya sa next week na lang siya sasama. Tapos parang nabalitaan ko kay Mariel na isasama din si Boss Tipin. So bali stay-in po sila. Mabuti na lang yun kaysa nandito lang po nagtatambay. Pero hindi naman ibig sabihin si Ronald na nagtatambay. Nakakaroon din po siya ng buhay-buhay. Pag tinatawag po siyang magpaluto doon sa trinabahoan niyang isang karinderya, pag may kiter, tinatawag po siya, pinaka sideline niya, tapos merong nagpapa-welding, ganon. Hindi naman totally na nagtatambay din nagtatambay lang si Ronald. Marami din ang tumatawag sa kanya na magpapa-welding, magpapaayos ng ng mga tambutso, kung ano-ano lang, kung ano yung skill ni Ronald. Pwede siyang plumber, welder. Tapos ngayon yung pupuntahan nila na trabaho sa Mandawi daw, bahay. Pwede rin siyang karpintero. Basta marami pong kumukuha sa kanya. Hindi lang po araw-araw may trabaho. Mayroon naman po siyang napapagkakitaan din kahit papano. Hindi rin ibig sabihin na tambay ka lang. Marami din pong tumatawag sa kanya na nagpapatrabaho. Tulad ng may magpapagawa ng halimbawa mga weldingin dito, dinadala lang sa bahay. Minsan doon kung sino po yung nagpapagawa sa kanya na mayroong welding. Yun po yung ni Ronald, racket. Sabi pa nga ni Duday, "Papa, wala na akong baon, wala na akong gatas." Tapos bukas nga pala, birthday pala ni Ronald. Agoy, walang wala. Matutulog lang si Ronald bukas. Birthday po niya bukas, September 23. Na timing po siya sa sa crisis. Talaga dito guys, or kahit saang kahit saang lugar, basta init talaga. Kahapon mainit nga, mahangin, tapos sabayan po ng brownout. Basta mga bisis po dito nag-brownout. Dalawang araw po nag-brownout. Nung isang araw, alas 6 pa lang. Timing naman nga, Sabado. Timing naman na hindi po ako nagpaagas kasi akala ko hindi mag-brownout. Agoy, kay walang tubig yung tangke. Hindi po ako nakagpaagas dahil yun nga, sabi ko nga, akala ko hindi mag-brownout. Parang kampante lang ako. Agoy, kay nag-brownout. Walang tubig sa tangke. So nangyari po sa puso po naligo yung mga bata. Yan, nagbaha. Tayo ng tubig. Parang naglimas tayo ng tubig kasi mga bata na naligo dito sa labas. Tapos yung mga matatanda naman, nagakot ng tubig pa CR.
Siyempre, hindi naman nila alam yung technique, yung hindi bababasa yung sahig or yung tiles. So, wala lang. Hindi tayo kumilos guys, pinakiramdaman lang natin sila, pinakiramdaman. Hanggang sa bandang hapon, parang nakaramdam tayo na tahimik kasi sila Christian, pati yung mga bata is nagpunta kila May Timang, nakipista ko no na wala namang handa sila. Basta nagpunta lang sila dito. So, yung naiwan si Pinsoy dahil hindi namin pinasama kasi marami silang pasaway doon. Hindi na namin pinasawa si Pinsoy, na yan lang namin na umalis sila Christian, tas yung dalawang bata si Chrislyn at saka si Sia. So, sabi ni Christian, kung nagtanong siya kung pupunta kami doon, sabi ko, hindi. So, sila lang nagpunta doon. At hindi ko naman alam, nagbaon pala sila ng bisan yung mga bata. Yun. Pagkabangon ko, chinik ko yung kusina. So, sobrang kalat. Pag hindi talaga ako kumilos, as in wala. Parang wala talaga wala talagang nakatira yung bahay namin. Pag hindi tayo kumikilos. Pag sila lang, hinayaan ko lang. Tapos yun, pag umalis na sila, saka na po ako nagro-routine. So, linis ako linis. Tapos yun, hanggang sa alas 11 na ng gabi, yun, hindi pa dumadating sila Christian na hanggang medyo nakatulog na tayo, nakagising ako mga alas 12. Kararating pa lang nila. Yun pala is nakidisco daw si Christian doon kila May Timang, sila nila May Timang, nakidisco sila. So, wala lang ako. Di pagka kinabukasan linggo, parang natatamad tayong bumangon. Yun, nabasa ko sa chat kahapon na mayroong practice sila Christlyn. Mag-i-start alas 8. Yung oras po is alas 7:30 na. So yun, ginising ko si Christlyn na yun, kami po ni Papa Pitch yung nag-asikaso kay Christlyn. Kami po yung naghatid, tas nagdiretso muna kami doon sa Makaas din kila May Timang na timing naman, ayun, nagpakatay si Bustipin ng native na manok na ako po yung pinapagluto niya, na doon naman po kami na nanghalian ni Papa Beach. Tapos mga bandalaw na umuwi na po kami. So yun, kahapon inano ko yung mga nilabhan ko, inipon. Bago pala ako umalis kahapon, binabad ko muna yung mga labahan ko, yung mga medyo puti. Tapos yun, gabi ko na nilaban na mga alas 9 na po tayo na natapos na sangkatutak din na tupiin na naman yung hinarap natin. So ngayon, yung tupiin natin is ito na lang na mga hinangir natin. So ayan na si Chrislyn, kinuha na sila. Tapos naghihintay na lang po siya ng mag-alauna kasi mayroon po silang practice. Kadibal yun tito ngayon kuan, book ayuson pa otro. Yan po yung attire niya ngayon. Kay ano? Ano mo babalyuan mo? Babalyuan ka? Diri na. Ako. Parang naggulimlim ang panahon guys. Ayan, kasasabi lang po natin na 2 araw po nag-brown out. So ngayon nag-brown out nga. Pag mag-brown out, syempre, walang internet. Pambira naman yung motor. Ingay, ayan. Tanggal yata yung tambutso. Alauna na yung oras at andun hinatid na si Chrislyn sa practice nila. Walang pahinga sa practice sila Chrislyn kasi gagamitin sila sa municipal meet ngayong October. So kinakailangan na po silang matuto sa tweeler nila. Tapos ma-perfect na po yung
instrumento. Pareho sila ng ano niya, kuya. Palaging may practice. Tapos ayan, maglibot tayo dito guys. Punta tayo doon banda-banda dahil walang katao-tao. Magsurbi tayo guys, magsurbi. At wala naman po tayong masyadong ginagawa ngayon dahil wala naman tayong labahan. So, ikot-ikot muna tayo dito. So ayan, yung mga kapitbahay ko dito, mga wala sa kanilang bahay-bahay. Yan sila dito, sila Chandria umalis. Natanaw ko silang umalis. Siguro malayo yung pupuntahan dahil nag-helmet sila. Tapos yun nga yung sinasabi ko dito na naging bagong kaibigan ko. Tapos timing naman po na pinaalis na po sila. Tapos ayan, giniba na yung ano nila, bahay. Sinira na. Tapos yung kapitbahay ko naman dito sa taas, pag ganitong araw wala sila. Nandun sila sa kanilang binabantayan na manok na nangingitlog. Tapos meron silang binabantayan din na baboy na mga ilang piraso lang. Tapos ayan po yung kamuti na kinukuhaan namin ng talbos. Tahimik na po yung ano namin dito. Wala tayong gaanong sasabihin na kachika. Kundi ako lang talaga yung dito. Si Madam Rose naman is nandyan lang naman din siya sa kanilang bahay. Hindi naman din siya naglalabas. Dahil malaki na po yung tiyan niya. Siguro mga October or November manganganak na po siya, na sila ni Alretz yun yung nagaano, parang nagpapaligsahan na mga anak, kaya si Alretz po yung nauna manganak noong September 17 yata yun, September 17 or 18. At saka ayan, matagal na po tayo dito. Ngayon lang po ako nakapunta sa mga banda rito. Tas ayan, meron palang ano dyan, nakanip pala. Tas ito meron pong daanan. Tapos dito po banda, iwan ko kung saan po banda nahulog si Bon. Nung nawala si Bon na hindi namin mahanap na dito banda daw nakapunta. Hindi ko pa napuntahan yung kung saan po yan na medyo malalim daw. Tapos ayan, maganda po yung bukid dyan. Mayroon pong bahay pero walang tao. Tapos nakanit pala dito. Ayan. Nakanit pala. Ngayon ko lang po nakita. Tapos nandoon si tatay. Natatanaw ko po, marami pong nagpupunta dito. Dumadaan. Tapos, ayan, may bahay pala doon. May bahay doon. Mga nakamotor po yung dumadaan dito. Tapos, nakakaya naman po na magpunta tayo doon. Baka sabihin na nag-uusyoso tayo. Tapos ngayon ko lang din nakita or nalaman na nakanit pala dito. Nakanit. Ayan. Yung bakod niya is knit. Hanggang doon. Tapos yan. Yung tanim, saging. Tapos niyog. Tapos dito po yung maraming bunga. Baka mayroong hulog dito na niyog. Makahanap tayo ng panggata. Kasi wala na tayong inipon na niyog.
dahil kinukuha na din nila. Pero maraming niyog dyan. Ayan, nakatambak. Hindi naman tayo pwedeng kumuha. Ayan po. Nakatambak. Ayan. Sorbi-sorbi tayo. Itong lupa na to, iba-iba yung may-ari. Parang nakasubdivide na. Iba-iba. Tapos ang liit lang ng space, pahaba po yung sukat. Yan, mahangin, presko. Si kambing. Tapos mayroon ding tanim dito si Nanay Bibing na talong. Ayan. At nag-harvest pala ngayon sila, si Regan, ng nila, talong. Yung binabantayan nilang farm. Yan, sayang po yung sayang po yung flooring. Iniwanan lang. Yan po yung bahay nila Chandria. Inaayos din. Na-stop kasi kulang din sa budget. Stop muna. Ganito po yung yung sukat ng lupa dito. Nakaganyan. Pahaba lang siya, guys. Pahaba. Yung palatandaan itong niyog, ito. Tas pahaba ganun. Iba yung may-ari. Katulad ng doon sa amin. Iba din. Yung nabili mula doon sa highway, diyan sa daanan namin hanggang diyan sa may poste. Diyan sa banda sa may pinapatungan ng drum namin, yung tangke. Yung banda dito is dito is iba yung may-ari. Hanggang dito iba. Tapos yan po yung binibenta sa amin sana. Mula doon. Dito yung binibenta po. Hanggang dito dyan sa bakod na yero. Hanggang doon. Ano yan? 187 square meter. Bali 300 yung binta. Tapos yan, pinapagpatuloy din namin na linisan namin kasi pag hindi namin linisan, tataas yung damo. Kami po yung nagwawagi sa lamok. Ito. Maluwag naman siya tingnan dito. Ito iba. Yung nabili lang po ngayon, guys. Pariner daw yung nakabili dito. Dito hanggang dito sa yan. Sa poste ni Jing dito. Sa poste ni Jing. Tas hanggang dito sa ito. Sa niyog na to. Papunta doon. Pahaba. Tapos yung bali pinaka road right of way. Yan po yung dyan sa puno na yan ng niyog, kukunin yan hanggang doon sa isang puno ng niyog. Yan, yung upuan, makukuha po yan dyan. Tapos yung pinaparkingan ng motor, din yan, magagawang pinaka road right of way. So parang dikit na. Iwan ko lang kung ilang meters po yung ibibigay. Tapos so na lang, babalik na lang natin din doon sa likod muna yung misa at saka upuan natin. Babalik tayo doon sa paggawa ng tambayan. Pag nakapagpabakod na sila. Tapos yung dahon ng niyog na sa bubungan pa namin, inutusan na yan ni Papa Bit si Christian. Hindi pa nakuha.
So, try natin po kung makuha natin, maakyat. Hugutin natin po. Kaso lang, baka po masagi yung trapal. Maano po siya, mapunit. Try po natin. Nasira na yung nasira na talaga yung yero. Yan. Umulan, malalaman natin yan. Kung gaano kalakas yung tulo. Namula yung natin. Namula yung palad natin sa sa kahawak sa niyog. Tanggal din. At ayan, kinuha na natin yung iba kong hinangir dahil mga tuyo na. Tapos yung hindi pa tuyo, inilipat ko lahat dito sa likod. Tapos ayan, ito na lang po yung iwan dito. Matutuyo na dito, hindi na magtatagal. Tapos 2:00 pasado na po yung oras. Tapos naririnig ko yung tunog ng instrumento ng practice nila Chrislyn. Kasi ginagamit ngayon yung CIS. So bali dito sila sa Sunokto ng gym nagpra-practice. Sa taas daw. Sabi ni Christian, nasa taas pa yung yung gym kasi dalawa yung gym. Yung isa meron dito sa sa tatawid lang sa sapa. Tapos meron daw dito isa parang nasa bukid. So bali klaro lang po yung pagpapatugtog nila. Ayan. Tapos lalong lalo na po yung hangin is papunta dito. Ayan guys, hanggang dito na lang po yung video natin dahil magtutupit po tayo. Magbabaybay muna ako para makapag-focus tayo sa pagtupi. Thank you for watching po. God bless us all and I love you all. Bye-bye po. Pasok na po tayo kasi kanina pa tayo sige og ikot-ikot dire sa sa labas. So, ayan. Pasok na tayo guys dahil marami tayong tupiin.
Magtutupi na po tayo. Hindi pa naman uulan. So, ayan, naghihintay po yung tupiin natin. Bye-bye po. Thank you for watching. Shout out po sa lahat. Bye-bye.